Isang mapagpalang sandali sa inyong lahat, mga kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang sinag ng pag-asa na maaaring magniningning? Sabi nila, ang oras daw ang naghihilom sa lahat ng sugat. Pero paano kung ang mismong oras ay naging isang walang hanggang bilangguan? Kung saan ang bawat segundo ay paalala ng isang masakit na kahapon. Paano kung ang tanging makapagpapalaya sa iyo ay isang pag-ibig na hindi mo inaasahan, isang liwanag na nagmumula sa pinakasimpleng pinanggalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Vilasilangan. Ang tunog ng nababasag na salamin, ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng Vilasilangan. Ngunit si Dalisay Monteluz ay hindi man lang nagulat, hindi man lang siya kumurap. Nanatili siyang nakaupo sa dilim ng kanyang silid-aklatan. Hawak ang isa pang baso ng alak. Ang mga mata ay nakapako sa malaking larawan na nakasabit sa pader. Ang larawan ni Luningning, ang kanyang asawa, ang kanyang buhay, ang kanyang nakaraan. Sa larawan, ang nangiti nito ay kasing liwanag ng kanyang pangalan. Tila ba anumang oras ay tatawa ito at ang halakhak na yon ay muling pupunuin ang bawat sulok ng mansyon. Ngunit ngayon, ang tanging pumupuno sa Vilasilangan ay ang amoy ng alak, alikabok at kalungkutan. Luningning, bulong niya sa hangin. Ang pangalan nito ay kasing pait ng alak na dumadaloy sa kanyang lalamunan. 2 taon. 2 taon na ang nakalipas mula nang lamunin ng isang malagim na aksidente ang liwanag ng kanyang buhay. At mula noon, nabuhay na siya sa walang katapusang dapit hapon. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok si Manang Flora, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya Monteluz bago pa man siya isilang. May pag-aalinlangan sa mukha nito. "Senyorito Dalisay," magalang nitong sabi. "Nandito na po siya, ang bago pong tagapag-alaga." Hindi sumagot si Dalisay. Ibinaba niya ang baso sa mesa, lumikha ito ng malakas na kalansing. Tumayo siya at sa bawat hakbang niya palabas ng silid-aklatan, tila bapasan niya ang buong bigat ng mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang isang babae. Simple lamang ang suot nitong bestida. Ang buhok ay nakatali lang sa likod. Hindi ito katulad ng mga naunang aplikante na mukhang mas interesadong magpa-impress sa kanya kaysa magtrabaho. Nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Dalisay ang mga mata nito. Walang awa, walang paghuhusga. Tanging isang kakaibang kalmado, isang klase ng pangunawa na tila tumatagos sa pader na 2 taon na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. "Ikaw si Sinaglirio?" Tanong niya, ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Opo, sir," sagot nito, malinaw at matatag. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. "Alam mo na ang mga patakaran dito, hindi ba? Sinabi na sa'yo ng ahensya." "Opo." Lumapit si Dalisay. Ang kanyang anino ay tila lalamunin ang maliit na babae. "Uulitin ko para malinaw," mariin niyang sabi. "Gawin mo lang ang trabaho mo. Linisin mo ang dapat linisin. Ihanda mo ang pagkain sa tamang oras. Pero ang anak ko..." Huminto siya at sa isang saglit ang lamig sa kanyang boses ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. "Si Diwa, huwag mong lalapitan. Huwag mong hahawakan. Huwag mong kakausapin na para bang sasagot siya sa'yo. Naiintindihan mo?" Hindi na tinagsisinag. Tumango lamang ito. "Naiintindihan ko po." "Mabuti." Tinalikuran na niya ito. Isang senyales na tapos na ang usapan. Para sa kanya, isa lang itong anino mong nadadaan sa mansyon, katulad ng marami pang iba na hindi rin nagtagal.
Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Dalisay si Manang Flora na ihatid si Sinag sa kwarto nito sa ibaba. Pagkatapos, lumabas si Sinag at tumayo sa hardin. Ang mga mata ay nakatingin sa bintana, sa ikalawang palapag. Sa bintana ng silid ni Diwa, inaasahan ni Dalisay na makikita ang awa sa mukha nito, ang uri ng nakakainsultong habag na ipinapakita ng lahat kapag nalalaman nila ang tungkol sa kanyang anak. Ngunit wala. Tanging isang malalim na pagmamasid na para bang hindi isang batang may kapansanan ang tinitingnan nito, kundi isang kaluluwang naliligaw. Umiling si Dalisay at muling kinuha ang bote ng alak. Wala itong pinagkaiba, isa lang din itong estranghero. Kinagabihan, bago umalis para sa araw na yon, nakita ni Dalisay si Sinag na may ginagawa sa hardin. Pumitas ito ng ilang dahon ng niyog at mabilis na hinabi ang mga yon gamit ang kanyang mga daliri. Ilang sandali lang, isang maliit na ibon na gawa sa dahon ang nabuo sa kanyang palad. Naglakad ito patungo sa pinto ng silid ni Diwa. Akala ni Dalisay ay kakatok ito. Lalabagin ang pinakamahigpit niyang utos. Ngunit hindi. Dahan-dahan lamang nitong ipinatong ang laruang ibon sa pasimano sa labas ng bintana, sa lugar kung saan siguradong makikita ito mula sa loob. Pagkatapos ay umalis na ito nang walang ingay. Isang walang kwentang bagay. Isip ni Dalisay, isang kalokohan. Ngunit ng gabing iyon, sa gitna ng hating gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo na naliligaw sa sarili niyang mga alaala, napahinto si Dalisay sa tapat ng kwarto ng kanyang anak. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya sa loob. Ang buwan ay nagbibigay ng sapat na liwanag para makita niya ang anyo ni Diwa na nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana. Gaya ng dati, isang estatwa, isang buhay na paalala ng kanyang kabiguan. Ngunit may kakaiba, dahan-dahan, napakabagal, na para bang nangangailangan ng lahat ng lakas sa kanyang maliit na katawan. Isang kamay ang umangat. Ang mga daliri nito ay nanginginig. At ito'y itinuro, hindi sa buwan, hindi sa mga bituin, kundi sa maliit na ibon na gawa sa dahon na nakapatong sa pasimano. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang ulit nakita ni Dalisay na kumilos si Diwa ng may intensyon. Hindi makapaniwala si Dalisay sa kanyang nakikita. Ang kanyang puso, na matagal nang manhid at hindi na tumitibok, ay biglang kumabog ng malakas, isang beses, isang sinag, sa gitna ng mahabang gabi. Ang unang araw ni Sinag sa Villa Silangan ay nagsimula at nagtapos sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat. May bigat ng mga salitang hindi masabi at mga luhang hindi maiyak. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng pangalanan ni Luningning Monteluz. Ngunit hindi natakot si Sinag. Para sa kanya, ang katahimikan ay hindi isang pader, kundi isang espasyo na kailangang punan. Sa ikalawang araw, hindi niya sinubukang pilitin si Diwa na magsalita. Sa halip, pumasok siya sa silid nito na may dalang isang maliit na kahon na puno ng lupa at ilang buto ng halaman. Naupo siya sa sahig, hindi kalayuan sa wheelchair ng bata, at sinimulang ayusin ang kanyang munting hardin. Magandang umaga, Diwa. Mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay kasing hina ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Naisip ko lang, baka gusto mong magkaroon ng hardin dito sa loob para kahit umuulan sa labas, mayroon pa rin tayong nakikitang tumutubo. Hindi siya tumingin sa bata para hintayin ang reaksyon nito. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ikinukwento ang bawat hakbang. Ito, lupa galing sa hardin ni Manang Flora. Sabi niya, masustansya daw to at itong mga buto. Ipinakita niya ang maliliit na butil sa kanyang palad. Magiging mga bulaklak daw to ng Dama de Noche. Mabango yan, lalo na sa gabi. Habang nagsasalita siya,
Naramdaman niyang may mga matang nakamasid. Alam niyang nandyan lang sa isang sulok si Dalisay Monteluz. Ang amo niyang may mga matang kasing lamig ng yelo, ngunit hindi siya nagpaapekto. Ang kanyang mga salita at kilos ay para lamang kay Diwa. Nang matapos ang munting hardin, inilagay niya ito sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa bintana. Ayan, araw-araw. Sabay nating didiligan na ha? Kinagabihan, nang ang buong bahay ay nababalot na muli ng dilim, bumalik si Sinag sa silid ni Diwa. May dala siyang isang maliit na lampara. Isinara niya ang mga ilaw at ibinukas ang lampara. Itinutok ito sa isang blangkong pader. Umupo siyang muli sa sahig. At doon, nagsimula ang kanyang teatro ng mga anino. Ang kanyang mga kamay ay naging mga ibon na lumilipad, mga kunehong naghahabulan, at isang maliit na bangkang papel na naglalakbay sa maalong dagat. Habang gumagalaw ang mga anino sa pader, sinasabayan niya ito ng isang mahinang kanta, isang uyayi na natutunan niya sa kanyang lola. Walang salita, tanging mga hugis, galaw, at isang himig na puno ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagtatanghal, naramdaman niyang gumalaw ang anino sa likod niya. Hindi siya lumingon. Alam niyang si Dalisay iyon, tahimik na nanonood mula sa nakaawang na pinto. Naramdaman ni Sinag ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pagtataka, at marahil isang katiting na pag-asa na hindi nito kayang aminin kahit sa sarili. Pagkatapos ng ilang gabi ng ganitong ritual, pag-aalaga sa halaman sa umaga, teatro ng mga anino sa gabi, isang gabi ay napagod si Sinag. Habang nagbabasa ng isang libro ng pambatang tula sa tabi ng wheelchair ni Diwa, ang kanyang mga talukap ay bumigat. Ang boses niya ay unti-unting humina, hanggang sa ang huli niyang nabasa ay isang linya tungkol sa isang bituin na nangangarap na maging araw. At doon, sa tabi ng natutulog na kaluluwa ng isang bata, ay nakatulog din siya. Nagising siya sa lamig. Ngunit kasabay ng lamig ay ang bigat ng isang kumot na nakabalot sa kanyang mga balikat. Isang kumot na lana na pamilyar ang amoy. Amoy ng mamahaling pabango at alak. Amoy ni Dalisay. Napatingin siya sa paligid. Wala na it. Ngunit ang kumot ay naiwan. Isang tahimik na testimonya na nagmamasid ito, na sa kabila ng kanyang malamig na panlabas, may isang bahagi sa kanya na nakakakita. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag bago niya muling ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, mas ganado siya. Dinala niya ang kanyang mga manikang gawa sa dahon at tela. Gumawa siya ng isang munting entablado sa sahig at sinimula ng isang kwento tungkol sa isang matapang na maya na natutong lumipad muli matapos maputol ang isang pakpak. Sa gitna ng kanyang masiglang pagkukwento, sa eksenang sinusubukan ng maya na lumundag mula sa sanga, hindi sinasadyang nabitiwan ni Sinag ang manika. Bumagsak ito sa sahig. Ay nahulog. Sabi niya sa sarili. Isang mahinang buntong hininga. Tumigil ang lahat. Ang hangin. Ang oras. Dahil sa gitna ng katahimikan may narinig siya. Isang tunog na napakahina. Halos isang bulong lang na dala ng hangin. Ngunit malinaw. May hugis. Nagmula ito sa wheelchair. Log. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang lumingon kay Diwa. Ang bata ay nakatingin pa rin sa sahig, sa lugar kung saan bumagsak ang manika. Ang kanyang muka ay blanko pa rin, walang emosyon. Pero narinig niya iyon. Sigurado siya, hindi ito guni-guni. Pagkatapos ng 2 taon ng walang hanggang katahimikan, isang salita ang sinubukang kumawala. Isang pantig, isang tunog, isang pag-asa. Nakatayo si Dalisay sa labas ng pintuan ng silid ni Diwa. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang puso niya na sa loob ng 2 taon ay tila isang bato
na lumubog sa ilalim ng dagat ay biglang tumitibok ng napakabilis. Log. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tunog na yon. Isang pantig, isang hibla ng tunog sa isang karagatan ng katahimikan. Guni-guni lang ba niya iyon? Isang desperadong panaginip ng isang amang pagod na sa paghihintay? Hindi. Narinig niya. Malinaw. Hindi niya namalayan ang paglabas ni Sinag mula sa silid. Ang dalaga ay naglalakad sa pasilyo, marahil pabalik sa kusina, nang bigla itong harangin ni Dalisay. Ang kanyang galaw ay mabilis, halos marahas, na ikinagulat ni Sinag. "Sir?" Tinitigan siya ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyon na hindi pa nakikita ni Sinag sa kanya. Hindi galit, hindi lamig, kundi isang matinding, desperadong pagkauhaw. "Anong ginawa mo?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig at bahagyang basag. "Paano? Paano mo nagawa yon?" Nakita ni Sinag ang pagkalito, ang pag-asa, at ang takot sa mga mata ng kanyang amo. Naunawaan niya. Narinig din pala nito. Huminga siya ng malalim, nanatiling kalmado sa gitna ng unos na nagaganap sa loob ni Dalisay. "Wala po akong ginawa, sir." Mahinahon niyang sagot. "Ang anak niyo po ang gumawa." "Huwag mo akong lokohin." Halos pasigaw na sabi ni Dalisay. 2 taon. 2 taon na walang kahit isang salita. Dinala ko na siya sa pinakamagagaling na doktor sa buong bansa pero wala. Tapos ikaw, ilang araw ka pa lang dito. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang pader na yelo na matagal niyang itinayo ay nagkakaroon na ng mga bitak at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. "Hindi po gamot ang kailangan niya, sir," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay tapat at puno ng paninindigan. Hindi niya kailangan ng isa pang doktor na titingin sa kanya na parang isang sirang bagay na kailangang kumpunihin. Tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Kailangan niya lang pong maramdamang hindi siya nag-iisa sa dilim. Kailangan niya lang ng isang taong hindi susuko, na mananatili sa tabi niya, kahit na hindi siya nagsasalita. Kailangan niya lang pong maramdaman na ligtas siyang muling magtiwala. Ang bawat salita ni Sinag ay tila isang mainit na palad na humahaplos sa nagyayalong puso ni Dalisay. Ligtas na magtiwala. Kailan ang huling beses na naramdaman yon ni Diwa? O kahit siya, sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagmamatigas. Sa harap niya ay hindi isang simpleng kasambahay, kundi ang sagot sa 2 taon niyang panalangin. Walang sabi-sabing dinukot niya ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang isang itim na credit card at iniabot ito kay Sinag. Nagulat ang dalaga at hindi ito tinanggap. "Ano po ito, sir?" "Kunin mo." Utos niya, ngunit ang boses niya ay hindi na kasing tigas ng dati. "Mayroon na itong bahid ng pagsusumamo. Bilhin mo lahat ng kailangan mo. Mga libro, laruan, mga materyales para sa mga anino mo. Kahit ano, kahit isang buong playground pa ang ipatayo mo sa hardin, wala akong pakialam." Itinulak niya ang card sa kamay ni Sinag. "Gawin mo lahat ng kailangan mong gawin. Wala nang bawal. Wala nang patakaran. Ang gusto ko lang, ang kailangan ko, ay marinig ko ulit ang boses ng anak ko." Sa pagkakataong yun, nagtama ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi na si Sinag Lirio ang nakita ni Dalisay, ang babaeng may simpleng bestida. Nakita niya si Sinag, ang dalang liwanag nito. Nakita niya ang lakas sa likod ng mahinahong mga mata, ang determinasyon sa kanyang tindig, at ang busilak na kabutihan ng kanyang puso. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, isang bagay na halos nakalimutan na ni Dalisay kung paano gawin ang unti-unting nabuo sa kanyang mga labi. Isang ngiyang ngiti. Hindi ito isang malawak ng ngiti, kundi isang bahagyang,
pag-angat lamang sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit para sa isang taong nabuhay sa walang hanggang kadiliman, ang munting ng ngiting iyon ay kasing liwanag na ng bukang liwayway. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa Villa Silangan. Isang bagong simula. Ngunit kasabay ng pagsibol nito, isang malakas at sunod-sunod na katok mula sa pinto sa ibaba ang bumasag sa kanilang sandali. Ding-dong! Ding-dong! Napakunot ang noo ni Dalisay. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Bumaba siya ng hagdan, habang si Sinag ay naiwang nakatayo sa pasilyo, hawak pa rin ang card na simbolo ng bagong tiwala. Binuksan ni Dalisay ang malaking pinto, at ang pag-asang kararating pa lang sa kanyang puso ay biglang nagyelo, napalitan ng isang matinding pagkabigla na halos magpatumba sa kanya. Nakatayo sa harap niya ang isang multo, isang babaeng may mukha ni Luningning, ang buhok, ang mata, ang paraan ng pagtayo. Ito ay isang perpektong kopya ng babaeng pinakamamahal niya, ng babaeng nasa larawan, ngunit ang nangiti nito ay may bahid ng kalungkutan na hindi niya kailanman nakita kay Luningning. "Kuya Dalisay," sabi ng babae, ang boses ay isang malungkot na himig. "Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Ako to, si Mahalina." Ang multo ng kanyang nakaraan ay may mukha ng kanyang asawa. Nakatayo si Dalisay sa may pintuan, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang babaeng nasa harap niya ay si Luningning. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong mapupungay na mata, ang parehong buhok na tila sinag ng buwan. Ngunit may mali. May isang lamig sa mga mata nito, isang kalkuladong kalungkutan na hindi niya kailanman nakita sa kanyang asawa. Mahalina. Sa wakas ay nasabi niya ang pangalan, at ang tunog nito ay kakaiba sa kanyang pandinig. Pumasok si Mahalina sa loob, dinala ang isang malamig na hangin sa kabila ng mainit na gabi. Iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng sala, at ang kanyang mga mata ay lumapag sa malaking larawan ni Luningning na nakasabit sa pader. At doon, nagsimula ang perpektong pag-arte. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinakip sa kanyang bibig. At ang mga luhang kanina pa, tila nag-aabang, ay sunod-sunod na pumatak. Hikbi niya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Araw-araw, umaasa akong panaginip lang ang lahat. Automatikong lumapit si Dalisay. Ang makita ang mukha ni Luningning na umiiyak ay isang karayom na direktang tumusok sa kanyang puso. "Tahan na, Mahalina." "Paano ako tatahan, Kuya Dalisay?" sabi nito. Humaharap sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pighati. "Ang kakambal ko, ang kalahati ng buhay ko, biglang nawala. Iniwan niya tayong lahat." Niyakap niya si Dalisay at sa isang sandali, ipinikit ni Dalisay ang kanyang mga mata at nagpanggap na si Luningning ang kayakap niya. Ang parehong pabango, ang parehong pakiramdam. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang realidad ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Ito si Mahalina, ang anino ng kanyang asawa. Nang kumalma na ito, ang una nitong hinanap ay si Diwa. Nakikita nito ang bata sa dulo ng pasilyo, tahimik na nakaupo sa kanyang wheelchair, pinapanood ang lahat. Lumuhod si Mahalina sa harap ng pamangkin. Ang mga mata ay kapantay ng sa bata. "Diwa, ang baby boy ko. Na-miss ka ni Tita Mahalina." Hinaplos niya ang buhok nito, ngunit bahagyang umuurong ang bata. Isang galaw na napansin ni Dalisay. Kinabukasan, ang buong Villa Silangan ay nagbago. Ang bigat ng kalungkutan ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ng presensya ni Mahalina. Siya ang nag-aasikaso sa almusal. Siya ang nagkukwento tungkol sa mga kalokohan nila ni Luningning noong bata pa sila. Mabilis niyang nakuha ang simpatya ni Manang Flora at ng iba pang kasambahay.
lalong-lalo na si Dalisay. Sa bawat pagkakataon, ipinapaalala ni Mahalina kung gaano nito kamahal ang kanyang kapatid at kung gaano rin nito kamahal ang pamilyang iniwan nito. Isang hapon, habang si Sinag ay naglalaro ng mga anino sa pader kasama si Diwa, pumasok si Mahalina na may dalang isang malaking kahon na nakabalot sa magandang papel. Diwa, may sorpresa sa'yo si tita, masayang sabi nito. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang isang mamahaling remote-controlled na kotse, kumpleto sa mga kumukutitap na ilaw at tunog. Ito ang gustong-gusto bilhin para sa'yo ng mami mo. Bago mangyari ang lahat. Naalala ko pa, sabi niya, siguradong matutuwa dito ang prinsipe ko. Ang mga salita ay tumama sa puso ni Dalisay. Ang simpleng laruang anino na gawa ni Sinag sa pader ay biglang nagmukhang walang kwenta kumpara sa konkretong alaala ng pagmamahal ni Luningning. Inilapag ni Mahalina ang kotse sa sahig at pinindot ang remote. Umikot-ikot ang laruan. Lumilikha ng ingay at liwanag. Si Diwa ay nakatingin lang, hindi gumagalaw. Ang mukha ay blanko. Ang manikang dahon na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Nang gabing iyon, habang nagkakape si Dalisay sa beranda, lumapit sa kanya si Mahalina. Kuya Dalisay, mahinahon nitong sabi. Nakakatuwa na may progreso si Diwa dahil sa bagong tagapag-alaga. Talagang nakakamangha. Si Sinag, sabi ni Dalisay. Malaki ang naitulong niya. Tumango si Mahalina. Ang mga mata ay nakatingin sa madilim na hardin. Oo nga pero hindi ba't parang ang bilis? 2 taon siyang walang imik, tapos bigla na lang. Sana lang ay mapagkakatiwalaan talaga yang si Sinag. Alam mo na, mahirap na ngayon. Baka may iba siyang motibo. Ang mga salita ay itinanim na parang buto ng lason sa isipan ni Dalisay. Simple, mukhang inosente, ngunit sapat na para mag-ugat ang pagdududa. Kinabukasan, abala si Sinag at Diwa sa pagguhit sa isang malaking papel sa sahig ng sala. Isang malaking araw na may bahaghari. Nakikita ni Dalisay mula sa kanyang kinauupuan ang unti-unting paggalaw ng kamay ni Diwa. Sinusubukang abutin ang isang krayola. Dumaan si Mahalina na may dalang isang pitsel ng tubig. At sa kanyang pagdaan, bigla itong nadulas. Natapon ang laman ng pitsel diretso sa papel na ginuguhit ng dalawa. Sinisira ang kanilang obra. Ay nako, pasensya na. Tarantang sabi ni Mahalina, kahit halata namang walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Ma'am, hindi napigilang reaksyon ni Sinag. Sinusubukang iligtas ang basang papel. Mabilis na tumayo si Mahalina. At sa isang saglit, habang si Dalisay ay nakatalikod para kumuha ng basahan, lumapit si Mahalina kay Sinag. Ang kanyang nangyangiti ay nawala. Napalitan ng isang tinging matalim na parang patalim. Huwag mong isipin, bulong niya, sapat lang para marinig ni Sinag na mapapalitan mo ang ate ko. Ang bawat ngiti ni Mahalina ay parang isang bulaklak na may tinik. Maganda sa paningin, ngunit may kakayahang sumugat. At si Sinag, sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalong nararamdaman ang mga tusok nito. Hindi na ito simpleng hinala. Sigurado na siya. Ang mga kilos ni Mahalina ay hindi bunga ng pag-aalala, kundi ng mali siya. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtitig nito kapag nakatalikod si Dalisay. Isang malamig at mapanuring tingin. Naririnig niya ito sa tamis ng boses nito na may nakatagong pait. Kailangan niyang makausap si Dalisay. Kailangan nitong malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Isang gabi, naabutan niya itong mag-isa sa silid-aklatan, nagbabasa sa ilalim ng ilaw ng isang maliit na lampara. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pumasok. Sir Dalisay? Nag-angat ito ng tingin mula sa libro. Ang mga mata
ay tila pagod. Sinag, may kailangan ka? Gusto ko lang po sanang may sabihin tungkol kay Ma'am Mahalina. Panimula niya, pinipili ng maigi ang bawat salita. Napapansin ko po kasi na tila nalilito si Diwa sa kanya at nag-aalala po ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Dalisay, ibinaba nito ang libro. Anong ibig mong sabihin? Hindi po sa nanghihimasok ako, pero may mga ginagawa po siya na sa tingin ko ay hindi nakakatulong sa paggaling ni Diwa. Madalas niyang sinasabi na kamukha ko raw po ang yaya nila dati na sinaktan siya o kaya naman ay sinag. Putol ni Dalisay sa kanya. Ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Nagluluksa pa rin si Mahalina. Namatayan siya ng kakambal. Natural lang na maging protective siya sa pamangkin niya. Pero sir, nag-aalala lang siya. Giit ni Dalisay, tumatayo na. Sinusubukan niyang punan ang pagkukulang ni Luningning. At kung nalilito man si Diwa, marahil ay dahil sa biglaang pagbabago. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gawin mo lang ang trabaho mo. Ang mga salita ay tumama kay Sinag na parang sampal. Gawin mo lang ang trabaho mo. Bumalik na naman sila sa simula. Ang tiwalang akala niya ay nakuha na niya ay biglang naglaho, natabunan ng anino ng isang babaeng kamukha ng yumaong asawa nito. Tumango na lang siya at walang imik na lumabas ng silid, dala ang bigat ng kabiguan. Mula noon, mas naging tuso si Mahalina. Nagsimula na itong maghasik ng mga maliliit na aksidente. Isang araw, hindi sinasadyang matatapon ni Mahalina ang isang plorerang may tubig sa sahig na kakakinis lang ni Sinag. Sa isa namang pagkakataon, mawawala ang paboritong libro ni Diwa na makikita kalaunan sa basurahan ng mga tuyong dahon at palabasing si Sinag ang nagtapon. Ngunit ang pinakamasama ay nangyari isang hapon. Naghanda si Sinag ng lugaw para kay Diwa. Alam na alam niya ang mga bawal sa bata. Bawal ang mani at ilang uri ng shellfish. Maingat niyang inihanda ang lahat. Habang naghahain siya, pumasok si Mahalina sa kusina. May dalang isang mangkok ng kinayod na niyog. Lagyan natin nito para mas masarap. Nakangiting sabi nito. Paborito to ni Luningning ilagay sa lugaw. Naku ma'am, baka po hindi magustuhan ni ako nang bahala, sabi ni Mahalina at mabilis na naglagay ng kaunting niyog sa lugaw ni Diwa habang nakatalikod si Sinag para kumuha ng baso. Ilang minuto matapos kumain si Diwa, nagsimula itong mamula sa leeg at mga braso. Hindi ito malala, ngunit halatang may allergy ito. Nagpanik si Dalisay nang makita ang anak. Anong nangyari? Anong ipinakain mo sa kanya? Sigaw nito kay Sinag. Lugaw lang po. Sir, alam niyo po na maingat ako. Maingat? Biglang sumulpot si Mahalina mula sa kusina. Ang mga mata ay nanlalaki sa kunwaring pag-aalala. May hawak siyang isang garapon. Dalisay, tingnan mo to. Nakita ko sa basurahan sa kusina. Ipinakita niya ang isang walang lamang garapon ng peanut butter. Namilog ang mga mata ni Sinag. Hindi ako gumamit niyan. Wala kaming ganyan dito. Sinungaling. Umiiyak na, sabi ni Mahalina. Niyakap si Diwa na nagsisimula na ring hindi mapakali. Nakita kita. Akala ko keso, ang dinidikdik mo. Yun pala mani. Paano mo nagawa to sa kanya? Hindi mo ba alam na bawal sa kanya to? Ang buong eksena ay isang perpektong bitag. Ang umiiyak na tiyahin. Ang batang namumula. Ang ebidensya sa basurahan. At si Sinag na nag-iisang tagapagtanggol ng sarili. Sir Dalisay, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Sinag, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Hindi ko po magagawa yan. Mahal na mahal ko po si Diwa. Ngunit ang nakita lang ni Dalisay ay ang panganib sa kanyang anak. Ang anak na minsan na niyang muntik nang mawala.
Ang takot at galit ay nagsanib sa kanyang dibdib, lumikha ng isang halimaw na hindi na nag-iisip. Pinalampas ko na ang maraming bagay, sabi ni Dalisay. Ang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Ang mga nawawalang gamit, ang mga kwento mo, pinalampas ko. Pero ang kapabayaan sa anak ko? Lumapit ito sa kanya. Hindi. At isang malakas na tunog ang pumuno sa silid. Ang tunog ng palad na tumatama sa pisngi. Napatigil ang lahat. Ang pag-iyak ni Mahalina. Ang paggalaw ni Diwa. Naramdaman ni Sinag ang hapdi sa kanyang pisngi. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Nakatayo si Dalisay sa harap niya. Ang kamay ay nakababa pa rin. Ang dibdib ay umaalon sa galit. Sa likod nito, sa ibabaw ng balikat ng kanyang ama, nakita ni Sinag ang isang nangisi sa mga labi ni Mahalina bago ito muling nagtago sa likod ng mga pekeng luha. Ang pisngi ni Sinag ay matagal nang nawalan ng hapdi, ngunit ang alaala ng sampal ay nakatatak pa rin sa kanyang diwa. Sa kanyang maliit na silid, sa gitna ng gabi, hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi siya aalis, hindi siya susuko, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Diwa. Nakita niya ang nangisi sa likod ng mga pekeng luha ni Mahalina. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na nilagay siya sa isang patibong. At kung nagawa ito ni Mahalina sa kanya, ano pa kaya ang kaya nitong gawin sa isang batang walang kalaban-laban? Kinabukasan, kumilos si Sinag na tila walang nangyari. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na pagtatrabaho, ang kanyang isipan ay gumagana na parang isang imbestigador. Pinakikinggan niya ang bawat salita ni Mahalina. Pinapanood ang bawat kilos nito. Napansin niya na sa tuwing nababanggit ang aksidente, palaging pangkalahatan ang mga sinasabi nito. Napakabilis ng pangyayari o isang trahedya talaga. Hindi ito kailanman nagbibigay ng malinaw na detalye. Upang makakuha ng sariwang hangin at makapag-isip, nagpaalam siyang maglalakad sa hardin. Doon, naalala niya si Mang Celso, ang dating hardinero ng mga Montelus na nagretiro na at nakatira sa kalapit na baryo. Kilala nito ang magkapatid mula pagkabata. Isang hapon, sinadya niyang bisitahin ang matanda. Dala ang isang basket ng prutas. Masaya siyang tinanggap ni Mang Celso. Matapos ang ilang kamustahan, maingat na inusisa ni Sinag ang araw ng aksidente. Napakabait po talaga ni Ma'am Luningning. Ano po? Panimula niya. Naku, oo. Sagot ng matanda. Parang anghel yon. Si Mahalina naman, medyo iba. Mas mainitin ang ulo. Talaga po? Tumango si Mang Celso, tila may inaalala. Naalala ko nga nung araw na yon. Bago sila umalis, nakita ko sila sa loob ng kotse mula dito sa hardin. Mukhang nagiinitan sila. May pinagtatalunan. Akala ko nga hindi na matutuloy ang lakad nila. Pero bigla na lang pinaharurot ni Ma'am Luningning ang sasakyan. Isang mahalagang impormasyon. Nag-aaway sila bago ang aksidente. Ang pagkakataon para sa susunod na hakbang ay hindi niya inaasahan at ito'y ibinigay bimo ni Mahalina. Isang araw, pumasok ito sa silid ni Luningning na nanatiling hindi nagagalaw sa loob ng 2 taon. Sinag, utos nito. Gusto kong linisin mo ang buong kwartong ito. Itapon mo na ang mga bagay na hindi importante. Gusto kong alisin ang lahat ng bakas niya para makapagsimula na kami ulit ni Dalisay at Diwa. Ang utos ay malupit, ngunit para kay Sinag, ito ay isang oportunidad. Pumasok siya sa silid. Ito ay parang isang museo ng nakaraan. Lahat ay nasa ayos. Natatakpan ng manipis na alikabok. Sinimulan niya ang paglilinis. Habang inaayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng tokador, napansin niya ang isang eleganteng kahon ng alahas. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga hikaw, singsing at pulseras.
Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay isang sirang kwintas na perlas. Paborito ito ni Luningning. Palagi itong suot sa mga litrato. Putol ang seda nitong tali at halatang may mga nawawalang butil. Isinara niya ang kahon. Nagpatuloy siya sa paglilinis hanggang sa marating niya ang isang maliit na bodega sa loob ng walk-in closet. Doon, sa isang sulok, nakatambak ang ilang lumang gamit, mga maleta at ilang luma, at hindi na ginagamit na handbag. Isa sa mga handbag ay pamilyar sa kanya. Nakita na niya itong dala-dala ni Mahalina noong mga unang araw nito. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Puno ito ng mga lumang resibo at kung ano-ano pa. Ngunit nang kapain niya ang ilalim, may naramdaman siyang maliliit at matitigas na bagay. Kinuha niya ang mga ito, 3 butil ng perlas. Perpektong kapareha ng mga nasa sirang kwintas. Ngunit hindi lang yun ang nandoon. Kasama ng mga perlas ay isang nakatuping papel. Binuksan niya ito. Isa itong traffic violation ticket. Isang ticket para sa overspeeding. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binabasa ang mga detalye. Ang petsa. Eksaktong petsa ng araw ng aksidente. Ang pangalan ng driver, Luningning Soliman Monteluz. At ang lokasyon, isang highway sa kabilang probinsya. 30 kilometro ang layo mula sa daan na dapat sana ay tinatahak nila papunta sa resort na kanilang pupuntahan. Bumalik si Sinag sa kanyang silid ng gabing iyon. Dala ang lahat ng piraso ng palaisipan. Inilatag niya ang lahat sa kanyang isipan. Ang pag-aaway ng magkapatid sa loob ng kotse na nakita ni Mang Celso. Ang sirang kwintas na perlas na tila nagkaroon ng pisikal na agawan. Ang 3 nawawalang butil ng perlas na natagpuan sa loob ng isang lumang bag ni Mahalina. At ang pinakamatibay na ebidensya, ang speeding ticket. Bakit sila nasa ibang daan? Bakit sila nagmamadali? Ang mga kasinungalingan ni Mahalina ay unti-unting nabubura at sa likod nito, isang mas madilim at mas nakakatakot na katotohanan ang nagsisimulang mabuo. Ang mga piraso ay nagdidikit-dikit, lumilikha ng isang larawan na hindi niya kayang sikmurain. Hindi ito simpleng pag-aaway ng magkapatid, hindi ito simpleng pagtatakip. Ang puso ni Sinag ay kumabog ng malakas sa isang nakakikilabot na realisasyon. Hindi ito aksidente. Ang kasalanan ay may sariling bigat. At sa mga gabing hindi siya makatulog, nararamdaman ni Dalisay ang bigat na yon sa kanyang dibdib, sa kamay na ginamit niya para saktan si Sinag. Ilang araw na ang nakalipas mula nang paalisin niya ito. Ngunit ang anino ni Sinag ay nanatili sa Villa Silangan. Nakikita niya ito sa munting hardin sa bintana ni Diwa na unti-unti nang nalalanta. Naririnig niya ito sa katahimikang mas naging mabigat pa kaysa dati. Ang pinakamasakit na paalala ay ang pag-urong sa progreso ni Diwa. Muli itong naging estatwa, ngunit ngayon ay may kasama ng takot. Isang hapon, sinubukan ni Dalisay na buhayin ang kahit kankatiting na liwanag na iniwan ni Sinag. Kinuha niya ang mga manikang gawa sa dahon at tela at sinubukang gumawa ng sarili niyang kwento. Ngunit ang kanyang mga galaw ay malamya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Si Diwa ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang mga mata ay nakapako sa kawalan. Pumasok si Mahalina sa silid. May dalang isang baso ng juice para kay Diwa. Hayaan mo na yan, Kuya Dalisay. Laro lang yan ng mga katulong. Halika, Diwa. Tita made your favorite. Nang ilapit ni Mahalina ang baso sa bata, kitang-kita ni Dalisay ang nangyari. Isang bahagyang panginginig sa balikat ni Diwa. Isang halos hindi mapansing pag-urong palayo sa kamay ni Mahalina. At nang aksidenteng madikit ang daliri ni Mahalina sa pisngi ng bata, napapikit si Diwa ng mariin. Isang reaksyon ng takot. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Dalisay si Mahalina hindi bilang anino ni Luningning, kundi bilang siya.
Napansin niya ang kawalan ng pasensya sa mga mata nito kapag inaakalang walang nakatingin. Napansin niya ang pilit na tamis sa boses nito. Ang buto ng pagdududa na itinanim nito laban kay Sinag ay biglang bumalik. At ngayon, ito ay nakatutok mismo sa kanya. Kinabukasan, habang nasa silid-aklatan si Dalisay para sa isang importanteng tawag sa telepono, naiwan si Mahalina at Diwa sa sala. Panay ang tingin ni Mahalina sa pasilyo. Tinitiyak na abala si Dalisay. Nang makasiguro siyang hindi ito nakatingin, dahan-dahan siyang lumapit sa wheelchair ni Diwa. Ang kanyang nangiti ay nawala. Ang kanyang muka ay naging isang malamig na maskara. Yumuko siya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa muka ng bata. Ang kanyang boses ay isang makamandag na bulong. Nakikita ko ang mga tingin mo, bata ka. Simula ni Mahalina, ang bawat salita ay may bahid ng yelo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Akala mo ba maloloko mo ako tulad ng pagloloko mo sa Kuya Dalisay ko? Hindi kumikibo si Diwa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Gusto mong magsumbong? Patuloy ng babae, isang masamang namngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi na kamukhang kamukha ng kay Luningning. Gusto mong subukang magsalita ulit? Sige, subukan mo. Pero tandaan mo to, lalo pa siyang lumapit, ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Diwa. Kung magsumbong ka, kung may marinig akong kahit isang pantig mula sa bibig mo, sisiguraduhin kong isasama kita kay mami mo. Sa tingin ko, miss na miss ka na niya. Gusto mo ba siyang makasama ulit? Ang mga salita ay hindi lang pumasok sa tainga ni Diwa. Dumiretso ito sa kanyang kaluluwa. Binuhay ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng alaala, ng nagkabasag-basag na salamin, at ang huling sigaw ng kanyang ina. Ito na iyon. Ang sigaw na walang tunog. Ang katawan ni Diwa ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sukdulang takot, nakapako sa mukha ni Mahalina na parabang ito ay isang halimaw. Ang kanyang maliit na bibig ay bumuka. Sinusubukang humugot ng hangin, sinusubukang sumigaw, ngunit walang kahit anong tunog na lumalabas. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa braso ng kanyang wheelchair. Ang mga ugat ay lumitaw. Nagsimula siyang manginig ng malakas, isang marahas na panginginig na tila mababali ang kanyang buong katawan. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Mahalina. Ngunit sa isang iglap, napalitan ito ng isang perpektong maskara ng pagkasindak. Diyos ko! Diwa! Tumakbo siya palabas ng sala. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Dalisay! Tulong! Si Diwa! Sa isang kisap mata, naroon na si Dalisay. Ibinagsak ang telepono sa kalagitnaan ng isang mahalagang usapan. Ang kanyang nakita ay isang eksenang mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang kanyang anak, nangingisay sa takot sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumutla. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng terror na hindi pa niya nakikita kailanman. Anong nangyari? Sigaw niya. Lumuhod sa harap ng anak. Sinusubukang hawakan ito. Ngunit si Diwa ay patuloy sa marahas na panginginig. Hindi ko alam. Humahagulgol na, sabi ni Mahalina. Itinuturo ang direksyon ng hardin. Bigla na lang, pumasok siya. Si Sinag. Mula sa likod bahay. May ibinulong siya kay Diwa at pagkatapos, naggaganyan na siya. Tinakot niya ang bata, Dalisay. Tinakot niya. Ang salitang Sinag, ang tanging narinig ni Dalisay. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagsisisi ay biglang naglaho, napalitan ng isang umaapaw na galit at takot para sa kanyang anak. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nagtanong kung paanong nakapasok si Sinag. Ang tanging nakikita niya ay ang bunga ng di umanong kasamaan nito. Ang kanyang naghihirap na anak, ang babaeng nagdala ng pag-asa,
ay siya rin palang nagdala ng pinakamalaking panganib. Ito na ang huling patak. Ang tiwalang minsan niyang ibinigay ay naging abo. Tumayo si Dalisay. Ang muka ay isang blangkong maskara ng desisyon. Ang lahat ng init, ang lahat ng pag-asa na minsan niyang naramdaman ay nagyelo. Kinuha niya ang telepono sa mesa. "Security!" sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kasing tigas at kasing lamig ng bakal. "Dalhin niyo ang lahat ng gwardiya dito sa main house. Ngayon din." Niyakap ni Mahalina si Diwa na unti-unti nang kumakalma mula sa tindi ng pagod at nagtago ng isang mapagtagumpay na ngiti sa buhok ng bata. Binalingan ni Dalisay si Mahalina. Ang mga mata ay walang emosyon. "Dalhin mo si Diwa sa kanyang silid. Huwag ninyong iiwan." Pagkatapos ay bumalik siya sa telepono. Ang kanyang mga salita ay pinal. Isang hatol na hindi na mababago. "May ibibigay akong utos," sabi niya sa head of security. "At gusto kong malinaw ito sa lahat." Huminga siya ng malalim. Pinapakawalan ang huling hibla ng kanyang dating sarili. Simula ngayon, hindi na pwedeng tumapak sa Villa Silangan si Sinag Lirio. Ang balita ay dumating kay Sinag na parang isang kidlat sa maaliwalas na langit. Ipinatawag siya ng ahensya kinabukasan at ipinaalam sa kanya ang utos ni Dalisay Monteluz. Bawal na siyang bumalik. Hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Ang kanyang kontrata ay tapos na. Walang paliwanag, walang tanong. Isang pader na bakal ang biglang itinayo sa pagitan niya at ng Villa Silangan. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, gumuho ang mundo ni Sinag. Umiyak siya. Hindi dahil sa nawalang trabaho o sa sakit ng akusasyon na hindi niya maintindihan. Umiyak siya para kay Diwa. Naiwan ang bata sa kamay ng isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Ang bawat segundo na wala siya roon ay isang segundong nasa panganib. Ang batang minahal na niya na parang sariling kapatid. Ang imahe ni Diwa na nanginginig sa takot ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ngunit habang nauubos ang kanyang mga luha, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Hindi ito ang apoy ng galit, kundi ang apoy ng katatagan. Hindi siya pinalaki ng kanyang mga magulang para sumuko. Hindi niya hahayaang manalo ang kasamaan dahil lang sa takot. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya, inilabas niya ang mga bagay na nakuha niya mula sa silid ni Luningning, ang kopya ng speeding ticket at ang 3 butil ng perlas na itinago niya sa kanyang pitaka. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Mga piraso ng isang madilim na palaisipan. Hindi ito sapat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi, isang bagay na sisira sa perpektong maskara ni Mahalina. At bigla, may naalala siya. Isang detalye mula sa mga kwento ni Manang Flora. Si Senyorita Luningning, naku, napakahilig sa teknolohiya. Sabi minsan ng matanda, lahat ng nangyayari sa buhay niya, isinusulat niya sa kanyang digital diary. Yung maliit na computer na parang libro. Isang tablet. Doon maaaring nakatago ang katotohanan. Ngunit paano siya makakapasok? Ang Villa Silangan ay binabantayan ng ngayon na parang isang kuta. At siya ang numero 1 kaaway. Mayroon lang siyang isang taong maaaring pagkatiwalaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiniyak na may sapat pa siyang load. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero ni Manang Flora. "Sa sino to?" sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. "Manang, si Sinag po ito," bulong niya. "Hija! Diyos ko, bawal kang tumawag dito. Alam mo ba kung anong nangyari? Pinagbibintangan ka." "Alam ko po, Manang. At lahat po yon ay kasinungalingan." Putol ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Manang, kailangan ko po ng tulong ninyo."
Hindi para sa akin, para po kay Diwa. Ikinuwento ni Sinag ang lahat ng kanyang natuklasan, ang pag-aaway, ang kwintas, ang tiket. Nakinig ng mabuti ang matanda. Si Manang Flora, na nakita ang paglaki ng magkapatid, ay nakaramdam ng kilabot sa mga narinig. Matagal na siyang may masamang kutob kay Mahalina at ang mga sinabi ni Sinag ay nagpatibay lamang dito. "Ano ang kailangan mong gawin, Hija?" tanong ng matanda. Ang boses ay matatag na ngayon. "Kailangan ko pong makuha ang tablet ni Ma'am Luningning. Baka po nasa silid-aklatan pa yon. Sabi niyo po, doon siya madalas mag-isa." Gumawa sila ng isang mapanganib na plano. Sa susunod na gabi, may isang malaking pagdiriwang sa bayan na siguradong pupuntahan ni Dalisay at Mahalina. Iyon ang pagkakataon nila. Iiwan ni Manang Flora na bahagyang bukas ang pinto sa likod ng kusina. Ang kailangan lang gawin ni Sinag ay lampasan ang mga gwardya. Dumating ang gabi. Isang malakas na ulan ang bumuhos na tila nakikiayon sa kanilang plano. Nakasuot ng itim na damit at balabal, naglakad si Sinag sa gilid ng mataas na pader ng mansyon, iniiwasan ang mga ilaw. Narinig niya ang ugong ng makina ng sasakyan ni Dalisay papaalis. Ito na. Tumakbo siya, mabilis at tahimik, patungo sa likurang bahagi ng hardin, kung saan madilim at natatakpan ng malalaking halaman. Narinig niya ang mga yabag ng gwardiya sa kabilang panig. Nagtago siya sa likod ng isang puno. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nang lumampas na ang gwardiya, mabilis siyang tumakbo patungo sa pinto ng kusina. Gaya ng napag-usapan, bahagya itong nakaawang. Pumasok siya sa loob. Sinalubong siya ni Manang Flora. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Dalian mo, Hija," bulong nito. "Baka bumalik sila ng maaga." Tumango si Sinag at walang ingay na naglakad patungo sa silid-aklatan. Ang mansyon ay madilim at tahimik, ngunit para sa kanya, ang bawat anino ay tila may buhay. Pumasok siya sa silid-aklatan. Amoy ng mga lumang libro at alak. Sinimulan niyang maghanap sa mga drawer, sa ilalim ng mesa, sa likod ng mga unan sa sofa. Wala. Nagsimula na siyang kabahan. Paano kung itinapon na ito? Paano kung ito na ang huling pag-asa niya at nawala pa? Tumingin siya sa malaking estante ng mga libro na umaabot hanggang sa kisame. Libu-libong libro. Imposible, ngunit kailangan niyang subukan. Sinimulan niyang suriin ang bawat hilera. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na dumadaan sa mga pabalat. At doon, sa isang hilera na puno ng mga klasikong nobela, may napansin siyang kakaiba. Isang libro na bahagyang nakausli kaysa sa iba. Kinuha niya ito. Gawa ito sa kahoy. Hindi ito isang libro. Ito ay isang kahon na hugis libro. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa loob, nakabalot sa isang mamahaling tela, ay isang manipis at kulay pilak na tablet. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang. Dahil sa sandaling iyon, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga gulong ng isang mamahaling kotse na pumapasok sa driveway. Ang ugong ng sasakyan ni Dalisay. Bumalik sila. "Bumalik na tayo," biglang sabi ni Dalisay. Pinutol ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Napakunot ang noo ni Mahalina. "Pero kuya, hindi pa tapos ang programa. At saka, ang lakas ng ulan." "Hindi maganda ang pakiramdam ko," sagot ni Dalisay. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, na halos hindi na makita dahil sa buhos ng ulan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mayroong mali sa Villa Silangan. "Uuwi na tayo." Pagpasok pa lang ng sasakyan sa gate, agad niyang napansin ang isang ilaw sa bintana ng silid-aklatan. Isang ilaw na dapat ay patay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging yelo. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Hindi na inantay si Mahalina. Ang kanyang isipan
ay lumilipad. Isang magnanakaw? O mas malala pa, siya? Posible bang ganito katapang ang babaeng iyon para suwayin ang kanyang utos? Pagbukas niya ng pinto, isang ingay mula sa silid-aklatan ang sumalubong sa kanya. Ang tunog ng isang bagay na nabitiwan at bumagsak sa sahig. Nabitawan ni Sinag ang kahon na hugis libro. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril sa katahimikan. Tapos na, nahuli na siya. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan ng malakas. Nakatayo roon si Dalisay, basang-basa ang buhok, ang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Sa likod nito ay si Mahalina. Ang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkabigla patungo sa isang mapanuyang ngiti ng tagumpay. Ikaw, sabi ni Dalisay, ang bawat letra ay puno ng kamandag. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Kuya, tumawag ka ng gwardiya. Sigaw ni Mahalina. Tinuturo si Sinag na para bang ito ay isang maruming daga. Isa siyang trespasser. Baka may masama na siyang ginawa kay Diwa. Dinukot ni Dalisay ang kanyang telepono. Ito na ang sandaling kinakatakutan ni Sinag. Ang sandali kung saan wala nang makikinig. Huwag! Sigaw niya. Ang boses ay pumuno sa buong silid. Pinatigil ang daliri ni Dalisay sa pagpindot. Bago ninyo ako ipakaladkad palabas. Bago ninyo ako husgahan sa mga kasinungalingang sinabi niya. Tumingin siya ng diretso kay Mahalina na bahagyang napaatras sa tindi ng kanyang tingin. Panoorin niyo muna ito. Pinulot niya ang tablet mula sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Pinindot niya ang screen at isang gallery ng mga video ang lumitaw. Pinili niya ang isa, isang file na may petsa ng araw ng aksidente. Ang pamagat, sorpresa para kay Dalisay. Anong kalokohan to? Sabi niya, ngunit hindi siya gumalaw. Mayroong isang bagay sa determinasyon sa mukha ni Sinag na pumigil sa kanya. Itinapat ni Sinag ang tablet sa kanila. Nagsimulang umandar ang video. Ang unang imahe ay ang masayang mukha ni Luningning, nakaupo sa passenger seat. Hi, mahal ko, sabi nito sa camera. May sorpresa ako sa iyo pagbalik natin. Siguradong magugustuhan mo. Ang boses na nito, ang ngiti nito, para itong isang suntok sa kanyang sikmura. Pagkatapos ay umikot ang kamera. Ang nagmamaneho ay si Mahalina. Bilisan mo na ate, sabi ni Mahalina sa video. Ang boses ay iritado. Baka malate tayo. Relax ka lang, sagot ni Luningning. Ang mahalaga, masusurpresa si Dalisay. Palagi na lang si Dalisay, bulong ni Mahalina, ngunit sapat na para mamarinig. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Luningning. Wala, sagot ni Mahalina. Ang sabi ko, sana magustuhan niya. Kasi lahat na lang napupunta sa'yo. Ang atensyon, ang pagmamahal. Kahit si Dalisay na dapat sa'kin. Mahalina, ano bang pinagsasabi mo? Pinag-usapan na natin to. Hindi. Ikaw lang ang laging nagsasalita. Ang boses ni Mahalina sa video ay tumataas na, nagiging isang sigaw. Pagod na akong maging anino mo. Pagod na akong maging pangalawa. Ako dapat ang nasa pwesto mo. Ako dapat. At pagkatapos, nakita ni Dalisay sa screen ang mga kamay ni Mahalina na biglang inikot ang manibela ng buong lakas. Isang nakakabininging sigaw mula kay Luningning. Ang tunog ng mga gulong na nawalan ng kontrol sa kalsada. Ang imahe ng isang malaking puno na papalapit. At pagkatapos, kadiliman. Tanging ang tunog na lamang ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal. Binitawan ni Sinag ang tablet. Bumagsak ito sa sahig, ngunit walang nakapansin. Ang mundo ni Dalisay ay gumuho.
Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga tuhod. Napaluhod siya. Ang mga mata ay nakapako sa blankong screen. Ang isipan ay paulit-ulit na ipinapalabas ang huling sandali ng buhay ng kanyang asawa. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. At ang babaeng gumawa nito ay nasa tabi niya sa loob ng maraming buwan, nagpapanggap na nagluluksa. Hindi! Bulong niya. Isang tawa ang bumasag sa katahimikan. Isang tawang nakakikilabot, wala sa tono, at puno ng kabaliwan, tawa ni Mahalina. Oo, ako nga. Sigaw niya. Ang kanyang magandang mukha ay nag-iba ng anyo. Naging isang nakakatakot na maskara ng galit at tagumpay. Ako ang gumawa. Dahil sawa na ako. Sawa na akong maging anino lang niya. Sa akin dapat ang lahat ng ito. Ang yaman, ang mansyon, ikaw. Sa akin dapat. Lalakad na sana siya palapit kay Dalisay nang isang mahinang tunog ang pumigil sa lahat. Ang tunog ng isang gulong na gumigiling sa sahig na kahoy. Dahan-dahan silang lumingon sa pintuan. Nakatayo roon sa kanyang wheelchair na mag-isang itinulak ang sarili palabas ng kanyang silid ay si Diwa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakatingin siya, hindi sa kanyang ama, hindi kay Sinag, kundi sa babaeng sumisigaw. Tinitigan niya si Mahalina, ang babaeng bumulong ng kamatayan sa kanyang tainga. At sa gitna ng katahimikan matapos ang unos, ang kanyang maliit na bibig ay bumuka. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, isang malinaw, nanginginig, at puno ng kahulugang salita ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Halimaw! Ang salitang halimaw ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas matalas pa sa alinmang kutsilyo, mas mabigat pa sa 2 taon ng katahimikan. Iyon ang huling tulak. Ang huling piraso ng katotohanan na bumasag sa lahat ng natitirang lakas ni Mahalina. Ang kanyang pagtawa ay naging isang nakakikilabot na hagulgol. Nawala na ang babaeng kamukha ni Luningning. Ang natira na lang ay isang estrangherong nasisiraan ng bait. Paulit-ulit na ibinubulong ang mga salitang, "Sa akin dapat, sa akin." Hindi na siya pinansin ni Dalisay. Ang kanyang mga mata, ang kanyang buong mundo ay nakatuon na lamang sa isang tao. Ang kanyang anak, ang kanyang matapang na anak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Diwa. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang mga gwardiya na pumasok ay mabilis na kumilos. Hawak na nila ngayon si Mahalina na hindi na nanlalaban. Tila isang basag na manika. Ang tunog ng posas na isinasara ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan. Habang inilalabas si Mahalina, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang nakita si Dalisay na pagsisisi, tanging puro at walang kahalong puot. Pagkatapos ay nawala na ito sa dilim, kasama ng lahat ng kasinungalingang dinala nito. Nang sa wakas ay sila na lang ang natira sa silid, siya, si Diwa at si Sinag, na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa balikat ni Dalisay. Gumuho ang lahat ng kanyang pagmamatigas, ang pagiging isang Montelus, ang pagiging isang amo. Sa sandaling iyon, siya ay isang ama lamang, isang amang nagkamali, isang amang nagkulang. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng wheelchair ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay kapantay na ngayon ng kay Diwa. Nakita niya ang mga luha na patuloy na dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit sa likod ng mga luha, nakita niya ang isang bagong liwanag. Ang liwanag ng isang batang nakalaya. "Anak ko!" Bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano kahihingi ng tawad sa 2 taon ng pagkabulag? Inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Diwa. At sa unang pagkakataon, hindi umilag ang bata. Sa halip, dahan-dahan itong yumakap sa kanyang leeg,
Isinubsob ang mukha sa kanyang balikat. At doon, sa gitna ng silid-aklatan na naging saksi sa napakaraming pighati, sa wakas ay umiyak si Dalisay Monteluz. Umiyak siya para sa nawala niyang asawa. Umiyak siya para sa 2 taon na sinayang niya sa pagluluksa. At higit sa lahat, umiyak siya sa labis na pasasalamat at pagmamahal para sa batang nasa kanyang mga bisig, ang batang nagligtas sa kanilang lahat. Niyakap niya ito ng mahigpit na para bang sa yakap na yon ay kaya niyang punan ang lahat ng kanyang pagkukulang. Patawarin mo si Papa, anak. Patawarin mo ako. Matapos ang ilang sandali na tila walang katapusan, dahan-dahan siyang tumayo, karga-karga ang kanyang anak na nakatulog na sa pagod at iyak. Inihatid niya ito sa silid at ibinalot sa kumot. Pagbalik niya sa silid-aklatan, naroon pa rin si Sinag. Nakatayo sa parehong pwesto, tila isang anghel na tahimik na nagmamasid. Ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng pinalayas niya, ang babaeng nagdala ng katotohanan. Lumapit si Dalisay sa kanya. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Huminto siya sa harap nito at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buong buo, ang lakas, ang kabutihan, ang liwanag, at ang sakit na idinulot niya. Hirap niyang sabi, patawarin mo ako. Ang mga salita ay tila hindi sapat. Paano nito kayang ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi? Nabulag ako ng nakaraan. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Nabulag ako sa pighati, sa galit. Sa mukha ni Luningning na nakikita ko sa kapatid niya. Hindi ko nakita na ang katotohanan na nasa harap ko na pala. Pero ikaw ang nagdala ng liwanag. Ikaw ang hindi sumuko at ang sinukli ko lang ay sakit. Naalala niya ang sampal. Ang imahe ay sumunog sa kanyang isipan. Yung ginawa ko sa'yo, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Inabot niya at hinawakan ang kamay ni Sinag. Isang paghawak na puno ng paggalang, pasasalamat, at isang damdamin na hindi pa niya kayang pangalanan. Salamat, Sinag. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Salamat sa pagligtas sa akin. Ilang linggo ang lumipas. Ang Villasilangan ay unti-unti nang humihinga muli. Ang mabigat na hangin ay napalitan ng liwanag. Ang katahimikan ay napalitan ng mga mahihinang tunog. Ang pagpraktis ni Diwa na bumigkas ng mga salita. Ang mga kwento ni Sinag, ang paminsan-minsang tawa mula kay Dalisay. Isang umaga, nakita ni Dalisay si Sinag sa may pintuan. May dala itong isang maliit na bag. Ang puso ni Dalisay ay biglang kinabahan. Sinag! Lumingon ito, isang maliit at malungkot na ngiti, ang nasa kanyang mga labi. Sir Dalisay, aalis na po sana ako. Aalis? Bakit? Tapos na po ang trabaho ko. Mahinahon niyang sagot. Si Diwa ay nagsisimula nang magsalita ulit. Ligtas na po siya. Oras na po para bumalik ako sa dati kong buhay. Lumapit si Dalisay. Humarang sa kanyang daraanan. Umiling siya. Ang pag-iisip na mawala ang liwanag na ito sa kanyang tahanan ay isang bagay na hindi na niya kayang tanggapin. Hindi, mariin niyang sabi. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. Saan ka pupunta? Dito ang tahanan mo. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon kung kailan ang katotohanan ay sumabog na parang isang bagyo at nilinis ang lahat ng dumi sa Villasilangan. Ang mansyon na dati bilangguan ng kalungkutan ay isa na ngayong tahanan. Ang mga bintana ay lagi nang nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang amoy ng alak at alikabok ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng mga bulaklak mula sa hardin. At ang dating nakabibinging katahimikan, sa Sinag. Papa, titingnan niyo.
Ang tinig na yon, kahit pa hindi perpekto at bahagyang nauutal pa, ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Sinag. Lumingon siya mula sa kusina at nakita niya si Diwa, nakatayo sa gitna ng sala. Hindi na ito nakaupo sa wheelchair. Sa tulong ng therapy at ng isang leg brace, natututo na itong maglakad muli, hakbang-hakbang. Sa tabi nito ay si Dalisay. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Laging nakaalalay, ngunit hinahayaan ng anak na mahanap ang sarili nitong lakas. Ang galing-galing mo naman, mahal ko. Masayang sabi ni Sinag, lumalapit sa bata at ginugulo ang buhok nito. Si Papa ang nagturo, sabi ni Diwa, nakangiti ng malapad. Ngumiti si Sinag kay Dalisay, isang nangiting nagkakaintindihan sila. Ang Dalisay ngayon ay malayong malayo na sa lalaking una niyang nakilala. Wala na ang lamig sa mga mata nito, napalitan na ng init. Ang pait ay napalitan na ng pasasalamat. Hindi na ito nagtatago sa likod ng bote ng alak, kundi hinaharap na ang bawat bagong araw. Isang umaga ng linggo, pagkatapos mag-almusal, sinabi ni Dalisay, may pupuntahan tayo. Nagmaneho sila patungo sa isang pamilyar na lugar. Isang tahimik na sementeryo na napapalibutan ng mga puno. Huminto sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol, malinis at inaalagaan. Nakaukit dito ang pangalan, Luningning Soliman Monteluz. Ito ang unang beses na bumalik sila roon mula nang malaman ang katotohanan. Dala nila ang isang pompon ng mga puting bulaklak. Si Dalisay ang unang lumapit. Inilapag niya ang mga bulaklak sa paanan ng puntod. Hinawakan niya ang malamig na bato. Luningning, mahina niyang sabi. At sa pagkakataong ito, wala nang pait sa kanyang boses. Tanging kapayapaan. Patawad, kung ngayon lang kami nakabalik. Maraming nangyari, marami akong naging pagkakamali. Nabulag ako sa sakit ng pagkawala mo at hindi ko nakita ang mga taong nasa paligid ko. Tumingin siya sa likod, kina Sinag at Diwa. Pero sa tingin ko, maiintindihan mo. Nakahanap na kami ng kapayapaan. Ang anak natin, magaling na siya. At ako, natututo na ulit akong magmahal. Ngumiti siya. Salamat sa lahat. Oras na para magpaalam. Hindi ito isang malungkot na paalam, kundi isang mapagpalayang pagpapaalam. Ang pagtanggap na ang nakaraan ay bahagi na ng kung sino sila, ngunit hindi na ito ang humuhubog sa kanilang kinabukasan. Pag-uwi nila, may isa pang sorpresa si Dalisay. Sa gitna ng hardin, may isang nakahandang maliit na hukay. Sa tabi nito ay isang maliit na halaman na may usbong na bulaklak. Ano ito pa? Tanong ni Diwa. Isang bagong simula, sagot ni Dalisay. Lumapit siya kay Sinag at hinawakan ng kamay nito. Sinag liryo, isang sinag, isang bulaklak na liryo. Ikaw ang nagdala ng liwanag at bagong buhay dito. Kaya nararapat lang na magtanim tayo ng isang bagay na magpapaalala sa amin araw-araw kung paano kami muling nabuo. Kinuha ni Diwa ang maliit na pala at siya ang unang naglagay ng lupa. Pagkatapos ay sabay na tinabunan ni Dalisay at Sinag ang natitirang bahagi. Ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit-dikit sa lupa sa init ng araw. Nang matapos sila, tumayo sila at pinagmasdan ang kanilang ginawa. Isang maliit na halaman sa gitna ng isang hardin na minsan ay nalanta. Niyakap ni Dalisay si Sinag mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Si Diwa naman ay tumayo sa gitna nila. Ang maliliit na kamay ay hawak-hawak ng kanilang mga kamay. Magkakasama, pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag nito ay bumalot sa kanilang tatlo, sa bagong tanim na bulaklak at sa buong mansyon. Hindi na ito ang Villa Silangan ni Dalisay Monteluz. Hindi na ito ang lugar ng trahedya ni Luningning. Ito na ang kanilang Villa Silangan. Isang tahanang binuo hindi ng dugo o ng kayamanan, kundi ng katotohanan,
pagpapatawad, at isang pag-ibig na kasing liwanag ng isang sinag sa umaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang matatagpuan sa gitna ng kaligayahan. Madalas, ito ay sumisibol mula sa mga durog na puso at ang liwanag nito ang siyang nagiging gabay natin palabas sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ang pagpapatawad sa sarili man o sa iba at ang tapang na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang tunay na susi sa isang panibagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Dalisay, Sinag at Diwa. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon at pag-asa. Kung meron kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share yan sa comment section sa ibaba. Anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig P.